Hustisya ang panawagan ng pamilya ng motorcycle taxi rider na pinatay sa saksak ng kanyang pasahero sa Caloocan. Nagawa pa ng suspect na manghablot ng cellphone sa Malabon kung saan siya kinuyog ng taong bayan. Saksi, si Gabriel Gonzalez. Dakong 1:30 na madaling araw nitong Martes, ibinaba ng motorcycle taxi rider ang kanyang pasahero sa Kaunlaran Village, Barangay 20, Caloocan. Pero ilang sandali pa, biglang sinaksak ng pasahero ang rider gamit ang ice pick. Napuruhan ang 46 anyos sa biktima sa tagiliran. Nakawala kalaunan ng biktima at nakatakbo palayo. Ayon sa mga saksi, sinubukan nilang tulungan ng rider pero pinagbantaan umano sila ng lalaking nanaksak. Nahabulin namin. Kaso yung rider, sabi sa akin na babarilin kita. Sabi ko, sige, putok mo. Tapos biglang sumakay sa manobra na sa motor. Mabilis na pagpatakbo. Tinangay ng sospek ang motorsiklo ng biktima na naisugod pa sa ospital pero nasawi kalaunan. Ilang oras matapos ang insidente, cellphone naman ng isang lalaki sa Malabon ang pinuntirya ng parehong sospek. Sinubukang tumakas ang sospek pero nahabol at binugbog ng mga residente. Na-recover ng pulisya ang ginamit na ice pick ng sospek at ang motorsiklo ng napatay na rider. Ayon sa mga pulis, gawain na umano ng 43 anyos sa sospek ang pagnanakaw ng mga motorsiklo ng mga nasasakyang motorcycle taxi. Nasangkot din umano ang sospek sa isa pang insidente ng motor napping sa Malabon noong July 11. Usually sa mga madaling araw, gabi siya lumalakad. Kung sino yung makita niya sa daan, ino-hold up niya, saka kukunin yung motor. Nakakulong ang sospek sa Malabon City Police Station at maharap sa mga reklamong paglabag sa New Anti-Kidnapping Act of 2016, robbery at homicide. Depensa ng sospek, hindi niya intensyong patayin ang nabook na rider sa Caloocan. Nabigla lang po ako. Pasensya po sir, hindi naman po sinasadya. Patawad po. Hustisya ang panawagan ng pamilya ng rider. Meron siyang isang anak. 3 taon yung anak niya. Hindi po namin siya mapapatawad. Naghahanap buhay lang po yung kapatid ko. Bakit kaya naman ginawa niya? Wala siyang kalaban-laban. Ako si Gabriel Gonzalez, ang inyong saksi. Pinagnakawan at pinatay rin ng kanyang pasahero ang isang motorcycle rider sa Cavite naman. Ang cellphone ng biktima, ginamit pa ng suspect para hingan ng perang asawa at kapatid nito. Saksi, si EJ Gomez. Lubos ang pagdadalamhati ng kaanak ng 35 anyos na si Renren de la Viga, ang rider na hinold up at pinagbabaril ng kanyang pasahero noong July 9. Base sa investigasyon, mula Tondo, Maynila ang nabook niyang pasahero na papuntang Carmona, Cavite. Doon hinold up at pinagbabaril ang biktima. Nakabulagta po siya sa gitna ng kalsada. Wala nang buhay. May butas talaga siya sa tido. Tapos wasak yung dito. Ayon sa Carmona Police, unang nai-report sa kanila ang insidente bilang hit and run. No one from Carmona naman reported na may narinig na putok. The area ma'am is medyo malayo sa mga kabahayan. When na-process po yung crime scene, meron pong nakitang basyo ng bala at meron ding nakitang bala na hindi pa pumutok. Dagdag pa ng pulisya, natuntun sa 13 Martires ang motorsiklo ng biktima kung saan nagkaroon daw ng shooting incident na kinasangkutan din ng namaril na sospek. Meron pong naiwang motorcycle dun sa 13 at na-confirm po ng family na yun ay motor po ng victim dito sa Carmona. Yung suspect ay ginaril niya yung victim dun sa 13 at inagaw din yung motor. Parang ang nangyari ay pinalit niya yung motor na nakuha niya sa Carmona dun sa motor na nandun sa 13. Ang asawa ni Renren hindi makapaniwala na nagawa pang gamitin ng sospek ang ninakaw na motorsiklo para sa isa pang krimen. Kwento niya, nakatshot pa niya ang mister bago bumiyahe pa Carmona.
Pasado alas 12 ng hating gabi nang mag-chat daw muli ito. Pero ang suspect na pumatay sa kanyang asawa na pala ang kausap niya. Gamit ang cellphone at account ni Renren, nag-utos ito na mag-send ng 1,000 piso sa online wallet. Bagay na ginawa niya. Nagsabi rin daw ito na nakasagi siya ng motorsiklo sa bayan ng Naik at nangulit pa raw sa paghingi ng pera. Sabi niya nasa barangay daw po kasi. Tapos ang sinend niya pong picture sa akin is yung motorsiklo niya po na naka-open po yung compartment ng motor. Tapos yung gamit niya kalat-kalat. Tapos dun po talaga ako nagduda. Tapos yung picture niya po is parang yung roll up lang po na nakasarado ng tindahan. Kaya sabi ko, napaisip ko, hindi ganyan yung itsura ng barangay. Inisip pa raw niya na baka nahack ang account ng kanyang mister. Pero kalaunan, umamin din daw ang suspect. Sabi niya, hawak niya daw po yung asawa ko, ganyan, na magbigay ka sa akin ng 5,000 kung gusto mo pang makauwi ng buhay yung asawa mo. Habi ko po talaga, kung talagang hawak mo yung asawa ko, pakita mo siya sa akin. Picture, video, kahit yung voice lang na kahit 5 seconds, pakita, parang patunayan lang na buhay pa siya, nahawak niya siya, ayaw niya pong ibigay. Ang suspect, humingi rin daw ng pera sa isang kapatid ni Renren na nasa abroad. Pero bago pa man magpadala ng pera, nakipag-ugnayan na ang pamilya ng biktima sa pulisya. Sa ikinasang joint operation ng Carmona Police, 13 Martires Police at Station 1 ng Manila Police District na aresto ang suspect sa Tondo, Maynila. Isa pang motor ang narecover mula sa suspect, pati ang caliber .42 na baril. Hawak ng 13 Martires Police Custodial Facility ang suspect na walang pahayag sa media. Sasampahan siya ng reklamong paglabag sa Republic Act 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016 at frustrated homicide. Ako si EJ Gomez, ang inyong saksi. May 2 persons of interest na pulisya at kaugnay ng pagpatay sa Amerikanong marine biologist sa Negros Oriental. Isa po sa kanila ang Pilipinang kinakasama ng biktima. Saksi, si June Veneracion. Walang bakas ng umano'y panggagahasa. Yan ang lumabas sa pagsusuri na ginawa sa Pilipinang live-in partner ng pinatay na American marine biologist na si Ken Carpenter sa kanilang bahay sa Sibulan, Negros Oriental. We already subjected her to for vaginal swab. Negative po, negative. Taliwas yan sa pahayag ng 34 anyos na babae na itinali at ginahasa umano siya ng mga sospek nang pasukin ng kanilang bahay at barilin sa ulo ang 73 anyos na biktima noong linggo ng gabi. Sa ngayon, isa siya sa 2 itunuturing na persons of interest o POI ng pulisya sa krimen. Siyempre tinitignan din natin, why would you leave a witness? That's unusual. She was left relatively unharmed. Siyempre it will pose some questions to the mind of the investigators. Hindi po natin masabi po na siya ay involved po. Basta po sa ngayon po, since she was left alive, probably po baka kilala or kilala siya ng mga suspects. We are considering those angles po. Ang isa pang POI, ang kapatid ng babaeng kinakasama ng biktima na madalas daw nagpupunta sa bahay ng American National. Sa mas masusing pagsisiyasat, nilinaw ng binuong Special Investigation Task Group na hindi puwersahang pinasok ng 3 suspect ang bahay ng biktima. It was found out that there was no forcible entry dun sa bahay nila. But there is a part there na pwede pong maakyat. It is accessible na po dun sa loob hanggang dun sa crime scene po. 75,000 piso na cash, isang laptop, isang binocular at mga alahas ang kabilang sa mga natangay ng 3 suspect na ayon sa pulisya ay posibleng hindi planado at nakakuha lang ng oportunidad na pasukin ang bahay. Dahil dito, robbery pa rin ang isa sa mga tinitignang anggulo sa krimen. Isa din po sa mga titingnan natin, baka po nakadrugs o nakainom yung mga suspects, kaya gano'n na lang po kalakas ang loob nila. Wala namang indication na nanlaban yung victim natin. Pagpasok, binaril kaagad. Gayunman, hindi pa rin iniaalis ng pulisya ang posibilidad na maaari ring konektado sa personal na buhay o trabaho ng biktima ang pagpatay. We are looking at all angles. Smart na yung mga criminals natin ngayon. Di ba, diniscuss din natin na it could be a diversionary tactic yung pagkuha ng mga items to make it appear like it's a robbery. Si Carpenter ang isa sa mga nagbigay ng testimonya sa maparirang fishing activities ng China sa West Philippine Sea, kung saan naipanalo ng Pilipinas ang kaso laban sa China sa International Tribunal noong 2016. Kaya ayon kay maritime law expert Jay Batumbakal,
Nakabibigla na nangyari ang pagpatay kay Carpenter sa mismong ika-10 anibersaryo ng Arbitral Award noong linggo. Ipinagluluksari ng mga kasama ni Carpenter sa marine science community gaya ng UP Marine Science Institute ang kanyang pagkawala. Kabilang nila si Carpenter sa tumukoy sa Verde Island Passage bilang Center of Marine Biodiversity sa buong mundo at isinusulong din niya bilang National Protected Area and a UNESCO World Heritage Site. Nakipag-ugnayan na ang mga otoridad sa US Embassy at naipagbigay alam na rin sa pamilya ng biktima sa Amerika ang insidente. Ako si June Veneracion, ang inyong saksi.